Ayang lira, ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mo pong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo po kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula doon, siya'y kumain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niyang tuwing pumunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo doon, siya'y nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob, pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ang humirang upang
kami maging bayan ng pari at haring banal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, sama-sama sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak ba natin dapat salubungin ng maganda? Paano natin dapat simulan ng mabuti ang isang bagong araw, bagong linggo? At sabi nila, kapag daw unang kaarawan ng bata, pinaghahanda. Ginagawa niyo ho ba yun? Pag first birthday naman maghanda tayo. First anniversary, maghanda tayo. Kapag daw unang sweldo, di ko alam kung ginawa nyo ito dati, kung sumweldo kayo, kapag daw unang sweldo, ilibre mo yung pamilya mo. Sa pamilya mo daw yung, ewan ko lang ho ngayon kung ginagawa pa rin ng mga bata yan, na kapag ang unang sweldo wala, ubus ka agad. Kapag daw unang beses mo makapunta sa simbahan, anong ginagawa? Nagwi-wish. Gusto ko pong malaman, meron po ba dito ngayong umaga, first time lang makapagsimba dito sa Quiapo? Meron po ba? Baka lang. So lahat tayo, lahat tayo. Meron bang first time lang? Taas nga po ang kamay. Ayun. Meron tayong mga first time lang dito sa Quiapo. I-welcome natin sila. Palakpakan natin ang mga kapatid natin. First time lang makapagsimba dito kasi baka sa online. Maraming ganyan. Minsan lalapitan ako, Father. First time lang po namin. Taga Isabela pa kami. Alam nyo, hindi ko makakalimutan nung nakaraang linggo ang isang first time. Iba ho ang aking unang beses ng pagpunta sa Cagayan. Sa Ballesteros. Ballesteros, Cagayan. Hindi biro, 15 oras na biyahe. Hindi ko makakalimutan ang unang beses ko sa Cagayan. Nagpunta kami doon, nakahiga sa Delata. 15 oras.
bumalik kami dito, katabi na ng longganisa. 15 oras. Ang dami ho nilang binigay na pabaon pagbalik namin dito sa Quiapo. Na baka kung tumagal pa kami ng isang araw, puno ang truck namin ng mga bigay nila para sa Quiapo. Alam niyo mga kapatid, yung ganyang ugali, maniwala kayo sa hindi, very Pinoy na Pinoy. Ako'y naniniwala, mas marami pa ring tao ang marunong magpasalamat. Mas marami pa ring tao ang masayang tumatanaw ng utang na loob. At sa ating unang pagbasa ngayong linggo, kung nakinig kayo mabuti, napakaganda ng ating first reading. Kitang-kita natin itong ugaling ito ng pasasalamat at utang na loob kay Eliseo. Sa kung paano niya tapat na ipinagdasal itong mag-asawa na walang sawang nagpapatuloy sa kanya, nagpapakain sa kanya, at tumutulong sa kanya. Di ba may lengguwahe tayo, no? Kapag may isa kang kaibigan, kamag-anak, na lagi nagpupunta sa iyo at natsitsempuhan, kumakain kayo pag dumarating, anong minsan ang sinasabi mo? Dito ka na kaya tumira? Lagi ka namang nandito. Alam niyo, ganyan ang ginawa ng mag-asawa. Total punta ng punta si Eliseo, paghandaan na natin siya ng kwarto. At bilang ganti, hindi man kayang maibigay sa material na paraan, ipinagpasa Diyos ni Eliseo ang mag-asawang ito. Tapat niyang ipinagdasal sa Diyos ang kabutihan ng mag-asawang ito. Mga kapatid, mula sa Biblia hanggang sa mga turo ng simbahan, huwag mong mamaliitin at babaliwalain ang maghangad ka man lamang ng ikabubuti ng iba. Di ba, pag hindi natin kayang masuklian ang kabutihan ng ibang tao, bahala na ang Diyos sa'yo. Yun man lang. Hindi yung parang walang magandang ginawa sa'yo. Hindi yung grabe ka makalimot. Pag sinabi mong, God bless you, paniwalaan mo. Tutuhanin mo. Masayang masaya. Maligaya ang Diyos para sa mga taong marunong magpasalamat at marunong tumanaw ng kabutihan ng ibang tao. Kaya sa unang linggo ng buwan ng Hulyo, mga kapatid, pwede po ba nang may katapatan, sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, God bless you. At kung sakali mang paghirapan mo, pagtiisan mo ang lahat ng pagsubok para sa mga taong tinutulungan mo at pinaglilingkuran mo, tandaan mo ang turo ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa sa mga taga-Roma. Kung kinakailangan mo magtiis at pagtiisan ang lahat ng sakripisyo alang-alang sa mga tao, tandaan mo ang sabi ni Pablo, kung saan, kung paanong dahil sa tubig ng binyag, nakihati tayo sa paghihirap at kamatayan ni Kristo. Makinig ka. Dahil sa ibinibigay, ibinabahagi mong buhay, pagtulong, makikihati ka naman sa kanyang buhay at tagumpay. Tandaan mo yan. Kaya nga, katulad po ng title ng TV Maria program ni Bishop Pabilio tuwing umaga, First Things First. Higit sa anuman at sino man, araw-araw, bawat sandali ng buhay mo, lagi mong unang hangarin na mabuhay ka ng may Diyos at mabuhay ka para sa Diyos. At sana nga mga kapatid, sana nga, isa ito sa mga mahalagang natutunan natin na sa huli, mawala man ang halaga, mawala man ang presensya ng mga material mong kayamanan, katalinuhan, kalakasan, kasikatan, mawala man ang presensya ng iyong trabaho, kaibigan,
at kahit pamilya mo, tandaan mo, mananatili pa rin ang kapangyarihan, ang kabutihan ng Diyos. At yung naging bukang bibig natin, malasakit. Panay ang sinasabi natin, malasakit. Sana, yan ang laging maglapit sa atin sa Diyos. Ang utos ni Kristo, tulungan ninyo ang bawat isa. Pero, unahin natin lagi ang mga naliligaw, nahihirapan, naiiwanan. The lost, the least, and the last. Mga taong hindi mo lagi gusto, hindi mo kakilala, at hindi malapit sa iyo, pero mga taong nagpapaalala at nagpapalabas ng kabutihan mo. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, lagi nating tandaan, sa bawat pagsisimula, may mga tanong, kaba, at takot minsan na hindi nawawala. Lagi tayong may mga sana at Lord, please naman, maging maayos sana, maging maganda sana. Pero bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad at deboto ng Poong Nazareno, sa bawat simula, dapat nilalagyan natin ng pag-asa, nilalagyan natin ng pananampalataya, na sa tulong ng Diyos, maipapasa, magagawa mo rin sa iba ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo. Kaya mga kapatid, always be grateful, always be generous, always be blessed, at humanda kayo to be always become a blessing. Amen. Tumayo na, mahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama nating nasa langit upang pagkalooban niya tayo ng grasyang ating kinakailangan sa kasalukuyan at upang makamtam natin ang dakilang kaloob niyang gantimpala sa langit. Ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Masalamin nawa ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos, ng mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay at taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makapaglingkod nawa ng tapat ang mga lider ng aming pamayanan. Huwag nawa nilang isipin ang pansariling interes upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid naming may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng mga taong patuloy na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan lakas mo nawa kami upang kami maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan ni Hesukristo laban sa puwersa ng mga makamundong pag-iisip at kamalayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Ipagdasal din po natin ang mga kapatid nating tumulong at patuloy na nagmamagandang loob sa atin sa ating mga pangangailangan sa buhay. Gayon din ang mga may kaarawan, anibersaryo, ngayong buwan ng Hulyo. Ang lahat ng mga nag-aalaga sa matatanda at mga may sakit at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar at ibang bansa para sa kanilang pamilya.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo po kaming mga nagsusumamo sa iyo. Pagkalooban mo po kami ng matibay na pananalig sa iyong banal na grasya na siyang aming lakas upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Simulan natin ang araw na ito, ang bagong buwan na ito, nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa